Galit na tumayo si Ming at hinarap siya tinatanong kung anong ginagawa nito at bakit niya pinatay ang lalaki. Walang pakialam na sumagot ang batang master ng Ren, sinabihan si Ming na huwag makialam at gawin na lang ang sariling gawain. Ngunit hindi umatras si Ming at muling tinanong kung ano nga ba ang kasalanan ng lalaki. Doon na ikinwento ng batang master na ininsulto raw ng lalaki at ng mga taga-nayon nito ang kanilang batang master na si Ren Zhanghui. Kada buwan ay dumadalaw raw si Ren Zhanghui sa kanilang nayon upang kumuha ng mga babae, ngunit sa huling pagpunta niya tinangka raw ng mga ito na ipagtanggol ang isang babae at hindi ito ibinigay, dahil dito iniinsulto raw nila ang kanilang batang master. Pagkasabi nito napatitig pa ang batang master sa mukha ni Lanso. Napansin niyang napakaganda ng dalaga at idineklarang mula ito sa kanilang nayon. Aniya kung madadali niya si Lanso pabalik, tiyak na matutuwa ang kanilang batang master at mapapawi ang galit nito. Ngunit sa narinig ay nagngit-ngit sa galit si Ming, bigla niyang sinuntok ang batang master ng buong lakas dahilan upang mabasag ang mga ngipin nito at bumulagta sa lupa. Tumalon si Ming at sinundan pa ito ng isa pang malakas na suntok. Natakot ang batang master at nagsimulang magmakaawa, nagbabala na kung mapatay siya hindi siya palalampasin ng kanilang master Ren. Ngunit malamig ang tugon ni Ming. Ipinaalala niyang noong huli silang magtagpo kinailangan pang magbayad ng 50 milyong coins ng kanilang master para lamang mailigtas ang sarili. Kaya't gusto niyang makita ngayon kung ano pa ang kayang gawin ng kanilang master. Dagdag pa niya paano naglakas loob ang batang master na gumawa ng kalapastanganan sa harap ng isang opisyal na patrol. Laking gulat ng batang master sa narinig, nagtanong ito kung isa bang martial artist si Ming. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa muli pinatay na siya ni Ming, binigyan ng isang matinding atake na siyang tumapos sa kanya. Tahimik na sinabi ni Ming na tahimik silang nakaupo noon, ngunit biglang may sumulpot na kaguluhan na wala naman dapat sana. Tinanong ni Ming si Lanso kung nais ba nitong pumunta roon at parusahan ang mga salarin. Tumango si Lanso at sinabing gusto rin niyang pumunta roon para parusahan ang mga masasama. Sumang-ayon si Ming at niyaya siyang magmadali patungo sa nayon upang makita ang tunay na kalagayan ng mga taga roon. Pagdating nila sa nayon bumungad sa kanila ang napakaraming bangkay, lahat ng miyembro ng pamilya na nagtangkang ipagtanggol ang sarili ay walang awang pinatay habang ang mga babae ay kinuha at dinala palayo. Nanginginig sa takot si Lanso sa nakita. Nakahandusay naman sa gilid ang isang babae na hirap ng huminga. Lumapit si Ming at umupo sa tabi nito, sinabing buhay pa ito. Hinawakan ng sugatang babae ang braso ni Ming at sa huling hininga ay namutawi ang pagkamuhi nito kay Master Ren bago tuluyang binawian ng buhay. Sa sandaling yun muling lumiwanag ang merit skill ni Ming, isang bagong task ang lumitaw at formal nang tinanggap ni Ming ang papel bilang isang skycaptor. Inatasan siyang parusahan ng lahat ng gumawa ng kasamaan sa nayong yun. Tugon ni Ming sa merit skill na yun din ang kanyang hangarin. Sa harap niya ay biglang lumitaw ang isang window sa merit skill kung saan detalyado ang ulat, si Ren Yuanwei at ang kanyang pamilya ang nasa likod ng pamamaslang at panggagahasa sa maraming babae ng nayon. Nakasulat din na dapat silang parusahan at likas lamang na ang kaparusahan ay kamatayan. Napangiti si Ming at sinabi sa sarili na ngayong isa na siyang skycaptor tiyak na sunod-sunod ang mga mission. Marami raw ang gumagawa ng kasamaan sa paligid at tungkulin niyang bigyan ang mga ito ng karampatang parusa. Bukod pa roon bawat mission na kanyang tatapusin ay may katumbas na merit points na maaari niyang ipagpalit sa martial coins. Aniya mapaparusahan na ang masasama at magkakaroon pa siya ng pera, isang napakagandang oportunidad. Muli siyang nagsalita, tinanong kung sino pa ang magtatangkang iligtas si Ren Yuanwei. Kasabay nito inilabas niya ang kanyang badge at nagsalita sa lahat ng skycaptor sa paligid, idineklara ang kanilang susunod na hakbang, ang pagpunta sa pamilya Ren upang hulihin ang mga kriminal. Sa susunod na tagpo makikita si Ren Yuanwei sa loob ng kanyang silid kasama ang isang babae mula sa nayon. Habang pinagmamasdan nito sinabi ni Ren Yuanwei na matagal na niyang sinabi rito na magiging kanya ito kinabukasan kaya't wala raw dahilan para manlaban. Ayon sa kanya maraming tao sa nayon nito ang namatay dahil lamang sa pagtutol ng babae, pinagbantaan niya itong huwag nang gawing mas mahirap ang sitwasyon. Habang nakahubad na siya at inilalapag ang babae sa kama biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Napatayo si Ren Yuanwei at pasiga na nagtanong kung anong kaguluhan yun at kung sino ang naglakas loob na pasukin ang kanilang tahanan.
Pumasok sina Ming at Lanso at galit na sumigaw si Ren Yuangwei tinatanong kung sino sila at paano nila naisip ang pumasok sa tahanan ng pamilya Ren. Sa halip na sumagot na patitig lamang sina Ming at Lanso sa babae. Nag-init lalo ang ulo ni Ren Yuangwei at sinabing wala silang karapatang tumitig doon at ngayong nandoon na sila matatanggap din nila ang kanilang kaparusahan. Subalit mabilis na kumilos si Ming. Inilabas niya ang Dragon Sword at mabilis na lumundag inatake si Ren Yuangwei sabay sabing dito na niya matitikman ang parusa. Buong puwersang umatake si Ming at tuluyang gumuho ang buong bahay ng pamilya Ren, nasugatan si Ren at tumilapon palabas dahil sa lakas ng pag-atake. Dumating ang iba pang mga opisyal at agad na nag-ulat kay Ming, isinalaysay nilang nahuli na rin nila ang lahat ng natitirang kasamahan ni Ren. Ang mga lumaban ay napatay habang ang iba ay ikinulong. Nakuha rin nila ang mga sandatang may bahid ng dugo mula sa mga biktima. Ayon sa kautusan ni Ming at batay sa batas ng kanilang lalawigan ipinadala ang lahat ng nahuli patungo sa opisina ng hukom upang doon na ito hatulan. Ipinakita pagkatapos ang tagpo sa tinatawag na Trial Palace kung saan naroroon si Hao Yan ang County Magistrate. Sa harap ng hukom iniulat ni Ming ang buong pangyayari, mula sa mga krimeng naganap hanggang sa mga ebidensyang hawak nila pati na rin ang mga testigong makapagpapatunay sa lahat ng ito. Ipinahayag na maraming babae ang ginahasa at maraming inosente ang pinatay ng mga ito. Nagsimulang sumigaw si Yuangwei mariing tinututulan ang hatol at iginiit na hindi siya maaaring parusahan sapagkat siya ay kabilang sa Bronze family at isang batang master ng pamilya Ren. Gayunman mariing pinatigil siya ni Hao Yan at ipinaalala na ang kanyang pinagmulan ay hindi dahilan upang makaligtas sa nararapat na parusa. Inilabas ni Hao Yan ang kanyang pasya, lahat ng mga nahuling kriminal ay dapat hagupitin ng 3,000 beses at kung may ilang mamatay sa proseso ayos lang. Matapos ang parusa isasabit ang kanilang katawan sa harap ng palasyo upang magsilbing babala sa sinumang magtatangkang ulitin ang ganoong kasamaan. Habang nagpupumigla si Yuangwei dumating si Master Yuan Ren, mariin niyang tinutulan ang desisyon ng hukom at iginiit na hindi maaaring patayin si Yuangwei dahil siya ang pinuno ng isa sa mga sanga ng kanilang pamilya. Ayon sa kanila mahalaga si Yuangwei Ren sa kanilang angkan. Gamit ang kapangyarihang telepatiko sinubukan ni Yuan Ren na suyuin si Ming sa pamamagitan ng alok na suhol kapalit ng kalayaan ni Yuangwei. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ming, ipinunto niyang walang ginawa si Yuan Ren upang pigilan ang anak nitong si Yuangwei sa pagpatay ng mga inosente at kung kailan nahuli na ito ay saka lamang ito nagsalita. Hindi pa rin umatras si Yuan Ren at ipinagmalaki pa rin kabilang siya sa Bronze family. Ipinahiwatig niyang nawalan na ng takot sa kanila ang mga tao. Ibinanta niyang kung umaasa si Ming sa suporta ni Yan Hao ay nagkakamali ito dahil ayon sa kanya bukas ay sila ang maghaharap. Matapos marinig ang lahat muling inilahad ni Ming kay Hao Yan ang kabuuan ng ebidensya at iginiit na agad na ipatupad ang naging desisyon dahil ayaw na niyang manatili pa roon ang mga kriminal. Ipinahayag ni Ming sa harap ng County Magistrate na marami pa siyang gagawin dahil kumakalat ang bulong-bulungan na matapos ang pagkawasak ng pamilya huwag malaya nang gumagalaw ang mga ito. Ginagawa umano nila ang anumang nais nila dahil naniniwala silang hindi sila saklaw ng batas. Lumapit si Ming at humarap kay Master Yuan Ren, sa mahigpit na tono inilahad niya na lahat ng taong iniisip na sila'y nakatataas sa batas ay kanyang isa sa ilalim sa hustisya papatayin kung kinakailangan at paparusahan ayon sa kanilang kasalanan. Ipinahayag din niya na dapat nang maghanda ang mga kasapi ng Bronze family sapagkat maaari silang arestuhin at ikulong anumang oras. Sa kabilang banda si Yuan Ren ay punong-puno ng galit sa pagmamataas ni Ming sa kanya. Ipinagpatuloy ang kwento kung saan natapos na ni Ming ang lahat ng misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang merit steal sa natitirang oras nito. Ang lahat ng misyon ay may layuning hulihin ang mga taong sangkot sa krimen. Samantalang ang pamilya Ren ay patuloy sa paggawa ng masama, inaabuso at pinapatay ang mga tao. Matapos masira ang pamilya Huang tanging ang pamilya Ren na lamang ang natitirang Bronze family at hindi nagpaawat si Ming, sa kagustuhang makakuha ng mas maraming puntos isa-isa niyang ipinadala sa kulungan ang lahat ng kriminal sa pamilya Ren. Matapos niyang mahuli at makulong ang lahat ng ito bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-cultivate ng kanyang katawan. Malapit na kasing magsimula ang kompetisyon para sa paghahati ng mga resources. Habang nagmumuni-muni inalala ni Ming na sa tulong ng County Magistrate at ng kanyang merit steal napakaraming kriminal ang kanyang nahuli. Dahil dito nakalikom siya ng kabuuang 130,000 merit points,
katumbas ng 130,000 martial arts coins. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung saan maaaring ipalit ang mga merit points sa martial arts coins. Mula sa sarili niyang gamit inilabas ni Ming ang isang bote na naglalaman ng dugo ng elephant dragon. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang problema sa palitan ng coins, mas pinili niyang mag-cultivate ng kanyang katawan gamit ang makapangyarihang dugo. Isinalarawan niya ang kapangyarihan ng nilalang na ito, isang 9th level elephant dragon. Ang nasabing halimaw ay may lakas na kayang hatiin ang mundo sa dalawang bahagi. Wala itong kinikilala o kinatatakutang harang, sa halip ay tuloy-tuloy lamang itong sumusulong. Kahit pa may bundok na nakaharang sa kanyang daan, tinutuhog niya ito at patuloy sa kanyang paglalakbay. Isa itong nilalang na may kakayahang umikot sa buong kalawakan at kapag ito'y tumama sa mundo gamit ang buong lakas, kayang-kaya nitong wasakin ang buong daigdig. Ito ang kapangyarihang taglay ng sinaunang Dragon Beast. Ang natitirang mga elephant beasts ay kabilang sa iisang pamilya, ngunit wala na silang taglay na sinaunang dugo, dahil dito mahina na sila at maliit ang kanilang sukat. Bagaman isa rin silang level 8 na beast, hindi sila maikukumpara sa lakas ng mga sinaunang halimaw. Kinuha ni Ming ang lahat ng dugo ng elephant dragon mula sa bote at unti-unti itong pumasok sa kanyang katawan. Nangyari rin na si Bame Ying ay lumabas upang suportahan si Ming habang ang dugo ay pumapasok at pumapalit sa sarili niyang dugo, sabay tinatakpan ang kanyang puso at bigla siyang napasigaw sa matinding sakit. Dumating si Lanso na may hawak na epiphany pill. Inalok niya ito kay Ming upang mapadali ang kanyang pag-breakthrough. Ngunit tinanggihan ito ni Ming, sinabing kaya niyang tiisin ang sakit kung saan nagbigay ng mungkahi si Bame Ying. Ipinaliwanag niya na ang dugo sa katawan ni Ming ay puno ng mga dumi. Kung nais niyang linisin at dalisayin ito, alam niya ang dapat gawin, gamitin ang pure body ni Lanso. Hinimok ni Ming si Lanso na magmadali sapagkat hindi niya na kinakaya ang kirot. Nahihiyang lumapit si Lanso at hinalikan siya. Sa halik na yon, naipasa ni Lanso ang dalisay na enerhiya mula sa kanyang katawan papunta kay Ming. Dahil dito bahagyang bumaba ang sakit na nararamdaman ni Ming at nagsimulang lamunin ng makapangyarihang dugo ang kanyang buong katawan. Ilang sandali pa natapos ang buong proseso ng pagsipsip. Tiningnan ni Ming ang kanyang katawan at napagtanto na mas malakas pa ang lakas na nakuha niya kaysa sa inaasahan niya. Ayon kay Bame Ying, dahil ginamit ni Ming ang katawan ni Lanso na ilipat sa kanya ang dalisay na enerhiya nito, kaya naging napakadalisay ng enerhiya ng kanyang katawan. Dagdag pa ni Bame Ying, isang patak ng dugo ang kayang magbigay ng 8,000 lakas, ngunit dahil sa enerhiya ni Lanso nakakuha si Ming ng 13,000 lakas. Nagpasalamat si Ming kay Lanso dahil malaki ang naitulong nito sa kanyang cultivation. Inalok rin niya si Lanso na matutunan ang Dragon Elephant Art dahil may natitira pa siyang ilang patak ng dugo. Tumanggi si Lanso at ipinaliwanag na ayaw niyang matutunan ang nasabing sining dahil baka magkaroon siya ng mga muscle bagay na hindi niya gusto. Bukod pa rito, hindi raw siya angkop sa mga uri ng sining na nakatuon sa lakas. Tinanggap ni Ming ang sagot ni Lanso at sinabing ituturo na lamang niya ang kanyang Divine Tai Art. Napangiti si Lanso at sumang-ayon, aniya maaari niyang matutunan ang Tai, lalo pat natutunan na rin niya ang illusionary step ng flash step ni Ming. Ipinagtaka ito ni Ming dahil ilang buwan ang ginugol niya upang matutunan yon habang napakabilis naman natutunan ni Lanso. Sa nalalabing mga araw bago magsimula ang kompetisyon, ininom ni Ming ang natitirang patak ng dugo. Patuloy niyang sinisipsip ang lahat ng lakas mula rito habang sabay rin niyang hinihigop ang enerhiya ni Lanso sa kanyang katawan. Ibig sabihin, sa paulit-ulit na halik ni Lanso, patuloy ding lumalakas ang kapangyarihan ni Ming. Matapos makumpleto ang unang hakbang ng Dragon Elephant Arts, nakamit ni Ming ang 130,000 na lakas. Dahil dito, ang kanyang lakas ngayon ay maihahambing na sa isang tunay na martial arts master. Habang patuloy siyang nagsasanay, tuwing nakakaramdam siya ng panghihina sa katawan o kailangang linisin ang kanyang dugo, alam na niya kung saan siya pupunta. At sa ganoong paraan, habang patuloy niyang tinatapos ang kanyang cultivation, dumating ang araw ng kompetisyon para sa paghahati ng mga resources. Nakatayo si Ming sa tabi ng kanyang chief habang naroroon din sina Master Biao Fu at Master Sun Guang. Tiningnan ni Ming ang paligid at napansin niyang maliban sa Tai sect, dumalo ang lahat ng disciples mula sa iba't ibang sect upang makilahok. Nandoon din ang pamilya Ren na may dala pang 10 kinatawan. Tiningnan ni Ming ang kanyang chief at napansin na may kakaiba na sa kanya. Parang mas kakaiba ang dating nito kaysa dati.
Mukhang nakapag-breakthrough na ito at isa na ngang martial arts master. Samantala nakatayo rin si Master Sun Guang sa tabi ni Master Shen Zhou. Ayon kay Master Sun Guang sa palagay niya ay hindi dapat sumali si Ming sa kompetisyong ito dahil nasa level 9 pa lang siya ng warrior stage. Lahat ng kalahok ay nasa matataas na antas at kayang talunin si Ming. Ngunit sagot ni Master Shen Zhou hindi na kailangan pang mag-alala. Alam niyang si Ming ay isang tunay na henyo. Kung kaya niyang talunin ang anak ni Master Sun Guang na nasa Grandmaster level, paano pa kaya ang mga mandirigmang kalahok dito? Nagbiro naman si Master Sun Guang at sinabing si Ming ay ginamit ang martial arts coins upang talunin si Sun Boho, ngunit sa kompetisyong ito ay hindi pinapayagan ang paggamit ng martial arts coins, kaya paano niya haharapin ang laban ngayon? Gamit ang telepathy kinausap ng Chief si Ming, ipinaalala niyang may mabuting relasyon si Ming sa Fantastic Divination Sect. At dahil nasira na ang karamihan sa resources ng Puppet Sect, madali nang mapapalaban si Ming laban sa dalawang sect, kaya hindi siya gaanong mahihirapan sa kanila. Ngunit kailangang paghandaan ni Ming ang laban sa Ren Family at sa Rising Sun Sect, pati na rin sa Virtual Sect at Thunderwind Sect. Bagamat pormal nang sumanib sa kanilang panig ang Virtual at Thunderwind Sect, hindi pa rin nawawala ang pagnanasa ng mga ito na maagaw ang posisyon ng Red Sun Sect. Kaya kailangang ipakita ni Ming sa kompetisyong ito na hindi basta-basta ang Red Sun Sect, malakas din sila at hindi sila matitinag. Tumayo ang chief at kinausap ang lahat ng mga disciples at ipinaalala sa kanila na hindi kailangang ma-pressure sa kompetisyon. Kung matalo man sila sa mga laban at mawala ng resources, ayos lang yun, ituring lamang ito bilang isang practice match. Para kay Chief Shenzhou, mas mahalaga ang kaligtasan nila kaysa sa anumang yaman. Bilang magistrate ng Yan County, tinanggap ni Hao Yan ang espesyal na paanyaya para sa kompetisyong layuning hatiin ang mga resources. Siya mismo ang nag-organisa ng paligsahan at lahat ng nangyayari ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang sino man ang pinapayagang lumabag sa batas, sino mang gagawa nito ay personal niyang parurusahan. Bilang magistrate ng Yan County, mahigpit niyang binabantayan ang lahat ng kalahok. Habang nagpapatuloy ang paligsahan, pinaalalahanan ni Hao Yan sa babaeng announcer na ihanda ang susunod na anunsyo. Kaagad niyang ipinahayag ang unang laban, isang sagupaan sa pagitan ni Zhao Ritian at ng kinatawan ng Virtual Violent Sect mula sa Red Sun Sect. Pagkarinig sa pangalan ni Zhao Ritian, nagtaka ang mga naroroon. Wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya at sa anyo nito ay tila hindi ito kalakasan. May ilan na nagsabing nasa ikatlong pwesto ito sa disciple list. Kilala rin ito bilang ang lalaking dumalaw kay Ming bago pa man magbukas ang Magical River area at kumain ng lahat ng pagkain nila. Tumalon si Zhao Ritian sa arena at hinarap si Han Li, nagpalitan sila ng matinding pagtanaw sa isa't isa. Mabilis na gumalaw si Han Li at sinubukang suntukin si Zhao Ritian gamit ang kanyang lakas. Subalit sinalubong lamang ito ng isang suntok mula kay Zhao Ritian. Sa isang suntok lamang ay hindi na naipagtanggol ni Han Li ang sarili at napaatras ito, tuluyang natalo. Namangha ang mga manunood sa ipinamalas ni Zhao Ritian. Napansin ni Master Biaofu ang husay nito sa martial arts, usap-usapan na nakamit na rin ito ang espesyal na sining ng Red Sun Sect at narating ang ika-6 na antas ng warrior stage. Sa pananaw ni Ming, hindi na siya nagtaka sa ipinakitang lakas ni Zhao Ritian. Batid niya na kung hindi ito malakas, hindi ito maglalakas loob kumain ng pagkain ng iba. Tansya niya nasa 40,000 ang taglay nitong lakas. Naisip ni Ming kung hindi siya nakapagsanay ng Dragon Elephant Arts, wala siyang panalo kay Zhao Ritian. Muling inanunsyo ng babae sa arena ang pagkapanalo ni Zhao Ritian sa unang laban. Isinunod na niya ang anunsyo para sa ikalawang round kasunod ng iba pang mga laban na hindi na naipakita. Sa kabilang banda, pagkakataon na ni Ming para makipagtunggali sa ibang sect at inilabas ni Ming ang isang ordinaryong espada. Ayon sa alituntunin ng kompetisyon, hindi niya maaaring gamitin ang kanyang mataas na antas na Dragon Armor Sword, kaya't isang karaniwang sandata ang kanyang pinili. Sa wakas, sa ika-29 na laban ay nagharap sina Ming at ang kinatawan ng Shooting Sun Sect, isa itong sagupaan sa pagitan nina Xiao Jian at Ming. Bago pa man magsimula ang kanilang labanan, lumapit si Master Lo kay Chief Shenzhou at sinabi si Xiao Jian ay isang mag-aaral mula sa kanyang sect at tunay na kahanga-hanga. Naniniwala siyang dapat ay ihanda na ng Chief ang kabaong para kay Ming dahil tiyak hanggang dito na lang ito. Tinanong ni Chief si Master Lo kung ano ang ibig sabihin nito.
Ipinaliwanag ni Master Lu na bagamat ang kanyang disciple na si Xiao Jian ay nasa ika-4 na antas ng warrior stage, ipinanganak ito sa isang nayon na pugad ng mga assassin, mula pagkabata ay sinanay na ito upang maging isang ganap na assassin. Isa rin itong lalaking mag-isa lamang na pinatay ang isang martial arts master gamit lamang ang sariling lakas. Kaya tiwala siyang mamamatay si Ming sa laban na ito, iminungkahi pa niyang paatrasin na lamang si Ming at hayaang sumuko upang hindi na ito mapahamak. Ngunit ngumiti lamang si Chief Shenzhou at tumawa, aniya tila wala talagang alam si Master Lu tungkol sa kanyang disciple, kaya't iminungkahi niyang hintayin na lamang ang laban. Nagsimula na ang labanan, si Xiao Jian ay tila magaan lamang na gumagalaw sa paligid. Sa obserbasyon ni Ming mukhang sinusuri ni Xiao ang bawat kilos, sinusubukang alamin kung saan ito maaaring umatake. Ngunit sinabi niya kay Beng Ying na hindi kailangang mag-alala, anuman ang taktika ng kalaban ay kaya niyang pigilan mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay ginamit ni Ming ang kanyang Tai Art. Mabilis na gumalaw si Xiao Jian paikot-ikot sa iba't ibang direksyon na waring umaasang hindi makikita ni Ming ang kanyang mga galaw. Plano niyang umatake at tapusin ang laban sa isang iglap at ganoon nga ang ginawa niya. Dumaan siya sa gilid ni Ming sa mabilis na kilos at tinarget ang leeg nito gamit ang kanyang dagger. Akala niya ay napabagsak na niya ang kalaban, ngunit pagtingin niya sa kanyang sandata wala itong kahit anong dugo at labis siyang nagtaka. Sa kanyang likuran naroon si Ming, nakatutok ang espada sa kanyang leeg. Ipinahiwatig ni Ming na tila masyadong naging kampante ang kalaban sa pagpatay sa isang anino, waring siya na ang nanalo. Nang lumingon ang kalaban, mabilis nitong hinarang ang espada ni Ming gamit ang kanyang dagger, subalit mabilis na umikot si Ming at gumanti ng atake gamit ang espada. Laking gulat ni Master Lu sa nasaksihan, hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Ming na mula sa Red Sun Sect at nasa ika-9 na antas ng warrior stage na patumbahin ang kanilang disciple na nasa ika-4 na antas gamit ang isang atake lang. Matapos mapalipad sa ere ang kalaban, agad ginamit ni Ming ang kanyang flash step upang isagawa ang heavenly striking move. Habang papalapit si Ming upang umatake, biglang dumura ang assassin ng isang karayom mula sa kanyang bibig. Isang lihim na sandata na diretsyong tumama patungo kay Ming. Ngunit dahil aktibo ang Tai Art ni Ming, agad niyang nakita ang paglapit ng karayom at naiharang ang kanyang espada upang pigilan ito. Tumama ang karayom sa espada ni Ming at sa lakas ng tama ay bumalik ito sa pinanggalingan. Tumama ang karayom sa mukha ng assassin, dahilan upang ito'y bumagsak. Mukhang may lason ang karayom kaya agad itong naapektuhan. Bumaba si Ming mula sa ere at sinabi na nakita na niya ang lahat ng galaw ng kalaban, kabilang na ang lihim nitong karayom. Alam na rin niya mula pa lang sa simula na may lasong karayom sa bibig nito, ngayon ay titingnan nila kung makakaligtas ba ito sa sarili nitong lason. Nasa lakas ng sarili nitong lason ang ikaliligtas o ikamamatay nito. Hindi nagtagal at nalason ng assassin sa sarili niyang karayom at nahinto ang hininga nito. Nabigla ang mga manunood sa kanilang nakita na matay agad ang assassin sa sariling lason. Napagtanto nilang napakalakas ng lason at kung si Ming ang tinamaan nito, baka ganoon din ang sinapit niya. Nagpasalamat sila na isang tulad ni Ming ang humarap sa assassin na yun, dahil kung sino man sa kanila ang humarap, maaaring sila ang namatay. Tumawa rin si Chief Shenzhou at sinabi kay Master Lu na tila totoo nga ang sinabi nito. Nabanggit nitong kailangan ng kabaong, ngunit ang kabaong ay hindi pala para sa kanyang disciple kundi para sa disciple ni Master Lu. Kaya hinikayat niya itong kuhanin na ang kabaong upang mailagay na roon ang bangkay ng sarili nitong disciple. Ngunit sinabi ni Master Lu na hindi pa dapat ito masyadong matuwa dahil hindi pa niya inilalaban ang pinakamahusay nilang disciple. Lumapit ang announcer sa gitna ng arena at ipinaalam sa lahat na agad alisin ang bangkay sa lugar dahil sa masangsang nitong amoy. Idineklara rin niya ang pagkapanalo ni Ming sa laban. Sunod niyang inihayag ang susunod na laban, isang tunggalian sa pagitan ni Ren Yuanjin at Lan So mula sa pamilya Ren. Habang bumababa si Ming mula sa arena, paakyat naman si Lan So. Lumapit ito kay Ming at nagtanong kung ayos lang ba siya at kung nasaktan ba siya dahil tila mapanganib talaga ang nakalaban niya. Sinabi ni Ming na ayos lang siya at wala siyang tinamong pinsala. Ngunit pinaalalahanan niya ito na ngayon ay siya naman ang lalaban at may isang bagay na dapat niyang tandaan. Ang sabi ni Ming kay Lan So, ang kaligtasan niya ang pinakamahalaga. Kung sa palagay niya ay hindi niya kayang manalo sa laban, mas mabuting sumuko na lamang siya. Ngunit tugon ni Lan So, hindi siya ganoon kahina na palaging kailangang protektahan ni Ming. Sigurado siyang matatalo niya agad ang kanyang kalaban, kaya hindi dapat mag-alala si Ming.
Habang naglalakad si Lanzo papunta sa gitna ng arena, nagsimula namang mag-ingay ang mga lalaking manunood. Napahanga sila sa ganda ni Lanzo at nagkunwaring nais ding lumaban para lang makita ito ng mas malapitan. Hindi nila alam na may ganitong kagandang babae sa Red Sun Sect, may ilan pa na nagsabing gusto nilang makalaban si Lanzo sa susunod. Humarap si Lanzo sa kanyang kalaban at bigla siyang napaisip kung bakit tila pamilyar ang mukha ng lalaking ito, parang nakita na raw niya ito noon. Tugon ng binata, totoo raw yun, malamang ay nakita na nga raw siya ni Lanzo dati o baka nakita niya ang kapatid nito si Yuan Gui. Ipinakilala niyang siya si Yuan Jin, ang kakambal ni Yuan Gui, matagal na raw siyang naghihintay ng pagkakataong ito. Matapos mapatay si Yuan Gui ng 3,000 na hagupit at pinugutan ng ulo, dala raw ng ginawa nina Lanzo at Ming. Dumating siya upang makapaghiganti at gagamitin niya ang katawan ni Lanzo para gawin iyon. Pero walang pag-aalinlangang sinabi ni Lanzo na masama ang kanyang kapatid, marami itong pinatay at ginahasa. Ang kamatayan nito ay nararapat lang, kaya kung dumating si Yuan Jin para makapaghiganti para sa kapatid niyang masama, mas masahol pa siya rito. Hindi na pinansin ni Yuan Jin ang akusasyon, ayon sa kanya wala namang pagkakaiba kung ano man ang naging ugali ng kapatid niya, pareho lang daw sila, at ngayon ay ipapakita niya kung sino talaga siya. Binatikos niya ang pananamit ni Lanzo, sinabing masyadong masikip at walang kasiyahang naidudulot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at malakas na inatake ang lupa dahilan upang lumikha ng napakalakas na hangin. Dahil dito lumipad paitaas ang mahabang palda ni Lanzo at lumantad ang kanyang mga hita. Nagalit si Ming sa nangyari habang ang ilan sa mga manunood ay dumugo ang ilong sabay sigawan ng kung ano-anong kalaswaan. May ilan pa na nagsabing interesado sila sa laban na ito at sana'y kaunti pang itaas ang palda upang mas maging masaya. Ngunit hindi rin nagtagal, may ilan ding nainis at nagsabing masyado ng basto si Yuan Jin, wala itong kahihiyan. Si Yuan Jin naman ay patuloy pa rin sa pagtawa, akala niya ay matagumpay ang kanyang ginawa. Subalit sa halip na magpadaig, agad ginamit ni Lanzo ang kanyang ice martial arts. Ipinatong niya ang kanyang kapangyarihan sa damit at pinagyelo ito kaya bumalik ito sa dating ayos at nanatiling nakadikit sa kanyang katawan. Tahimik siyang tumindig at sinabi, kung gusto mong gawin ito ayos lang, gawin natin ito sa ganitong paraan, iyon ang sagot ni Lanzo habang hinaharap ang kabastusan ni Yuan Jin. Ngunit natawa si Yuan Jin at sinabing matalino raw talaga si Lanzo, ginamit pa nito ang malamig na hangin upang ayusin ang kanyang kasuotan. Kung hindi raw niya kayang itaas ang damit ni Lanzo gamit ang aftershock o hangin, gagamitin na raw niya mismo ang sariling mga kamay. Bigla siyang sumugod papunta kay Lanzo sa mabilis na galaw, sabay buhat ng mga kamay mula sa ibaba. Ngunit agad din siyang sinundan ni Lanzo gamit ang flash step. Hindi nakalimutan ng ilan sa mga nanunood na bihasa rin si Lanzo sa flash step at illusionary step. Sa bilis ng kanyang galaw, nakapwesto agad siya sa likuran ni Yuan Jin. Muli niyang ginamit ang kanyang ice magic at pinaikot ang kanyang espada, saka inilabas ang isang matalim na slash upang matamaan si Yuan Jin at mapalibutan ito ng yelo. Nagulat ang mga manunood, nagtanong sila kung ano ang nangyayari. Dahil ang Red Sun Sect ay kilala sa paggamit ng fire techniques, kaya't nagtaka sila kung bakit may gumagamit ng ice technique sa gitna ng laban. May isa sa kanila na nagsabing nakamit raw ito ni Lanzo ang nasabing technique nang pumunta siya sa Magical River area. Pagkatapos ay muling bumaling si Lanzo kay Yuan Jin, gamit ang kanyang palad tinamaan niya ito sa katawan. Sa lakas ng atake nabasag ang yelong bumabalot sa katawan ni Yuan Jin at nagkapira-piraso at tumalsik ito papalabas ng arena. Dahil matagal siyang nanatili sa loob ng yelo, ang mga lamang loob niya ay nagsimulang magyelo rin. Kaya't nang bumagsak siya sa labas ng arena ay nagsisigaw siya sa matinding sakit. Lumapit ang ama ni Yuan Jin at sinabing sobrang lala na ng kondisyon ng anak. Kailangan daw nitong magpahinga ng ilang linggo. Ayon pa sa ama, mukhang nasira na rin ang mga meridians nito. Sa gitna ng pagkukumpulan ng mga manunood, nagsimulang magbulong-bulungan at mula sa loob ng mga iyon ay naririnig ang tinig ni Ming at si Master Yuan Ren ay nakatingin din sa direksyon ng ingay. Si Ming ay pilit na lumalabas mula sa kawan ng mga tao, pinagtutulakan niya ang mga lalaki at sa bandang huli ay lumabas na tila natisod at biglang bumagsak diretso sa ibabaw ni Yuan Jin. Sa pagbagsak niya dumugo ang bibig ni Yuan Jin. Galit na galit si Master Yuan Ren at sinabing sinadya yun ni Ming. Tumayo si Ming at sinagot si Master Ren,
Aniya wala siyang ginawang masama at aksidente lang ang lahat, sinubukan lang daw niyang makalabas mula sa pagitan ng dalawang lalaki pero nadulas siya kaya bumagsak. May isa pang lalaking nakatingin kay Yuan Jin at nagsabing kanina ay ang internal organs lang ni Yuan Jin ang nasira pero ngayon ay mas lumala pa ito, nabarahan na rin ang kanyang mga meridians. Sa tingin daw niya sa mga susunod na buwan ay hindi na makakabangon si Yuan Jin mula sa higaan. Mula sa puntong yun lubhang nagalit si Master Ren, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at galit na humarap kay Ming. Aniya maaaring malinlang ni Ming ang lahat ng naroon ngunit hindi siya nito kayang lukohin. Naniniwala raw siya na sinusubukang lukohin ni Ming ang buong pamilyang Ren pati na rin ang kanilang Bronze family. Ngunit hindi umatras si Ming at sinagot si Master Ren, ayon sa kanya hindi mabuting tao ang anak ni Master Ren at alam yun ng mismong ama. Ipinaalala niya rin na isa siyang mataas na opisyal na patrol kung saan may karapatan siyang hulihin ang mga lumalabag sa batas. At kung gugustuhin niyang gamitin ang awtoridad bilang opisyal ng batas base sa asal ng anak nito hindi lang daw ang anak kundi marami pa sa pamilya rin ang nararapat na makulong. Nagngangalit si Master Ren at sumigaw na kung paano siya naglakas loob na magsalita sa ganitong paraan sa harap niya. Isa lang daw si Ming na warrior na martial arts samantalang siya ay isang martial arts guru. Doon pumasok si Yan Hao, mahinahon ngunit mariing sinabi nito na inilahad na niya ang mga patakaran bago pa magsimula ang lahat, na ang mga disciple lamang nakalahok ang dapat maglaban at tanging sa gitna lamang ng arena dapat nagaganap ang labanan. Aniya kung nais nilang makipaglaban ayos lang pero kailangan nilang harapin siya. Kung gusto talaga nilang lumaban doon na lang sila sa ibang lugar dahil dito ay hindi papayagan ng anumang away, kung hindi ay mapapatawan sila ng parusa. Tumango si Ming at nagsabing dahil na rin sa utos ng hukom ng kanilang county wala na siyang balak na makipaglaban pa, babalik na lang siya at hindi na makikisangkot. Si Master Ren naman ay napilitan ding pakalmayan ang sarili, inilihim niyang alam niyang hindi niya maaaring galawin si Ming hanggat naroon si Hao Yan na laging tagapagtanggol nito. Kaya't kahit mainit ang ulo niya kailangan niyang kumalma. Huminga ng malalim si Hao Yan at pasimpleng nagpasalamat sa langit na nalutas ang gulo at walang seryosong nangyari. Ayon sa kanya kung may nangyari kay Lanzo tiyak na magagalit si Ming at hindi niya kayang makita yon. Alam niyang kung kinakailangan ay panig siya kay Ming. Ang announcer ng kompetisyon ay lumapit din at sinabing natapos na ang unang round, sa kabuuan 45 na estudyante ang umabante. Ngayon ay sisimula na ang ikalawang round, ang unang laban ay sa pagitan ni Rit Ianzhao ng Red Sun Sect at Guanleng ng Shooting Sun Sect. Masayang-masaya ang mga disciple ng Shooting Sun Sect. Sigaw nila ito na ang unang laban ni Guanleng, ang pinakamalakas nilang kasama. Kahit nanalo si Rit Ianzhao sa unang laban nais nilang durugin ito ni Guanleng. Anila napakalakas ni Guanleng at kahit martial arts master ay kaya niyang talunin samantalang si Zhao ay isa lamang warrior. Lumapit si Master Luo sa kanyang paboritong disciple, may kumpiyansang sinabi niyang alam niya kung gaano katalino at kalakas si Guan, tinawag pa niya itong pinakadakilang henyo. Aniya si Rit Ianzhao ay hindi ang tunay na layunin ni Guan, ang tunay na target ay si Ming. Gusto niyang manalo si Guan sa lahat ng laban hanggang sa dulo at sa huling laban nila ni Ming nais niyang patayin ito ni Guan, at sasabihin na lamang nila na aksidente ito sa gitna ng kompetisyon. Tumango si Guanleng at sinabi kay Master Lu na huwag itong mag-alala. Gagawin daw niya ang lahat ayon sa iniutos nito. Sumunod si Guanleng sa utos ng kanyang master determinado siyang manalo sa laban pagkatapos ay harapin si Ming at patayin ito. Sa pagsisimula ng laban pumwesto na sina Guanleng at Rit Ianzhao sa gitna ng arena. Nagkatapat sila at ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang kanilang tagisan. Tinitigan ni Rit Ianzhao ang kalaban at habang hawak ang sariling ulo pabirong sinabi na mukhang malakas ang kaharap niya. Sa tingin niya si Guan raw ang pinakamahusay na disciple ng Shooting Sun Sect. Aniya ipapakita raw niya ngayon kung gaano rin kalakas ang kanilang mga disciple. Handang-handa na raw siyang ipalasap ang kanyang kamao sa kalaban. Ngunit hindi siya pinansin ni Guanleng at dumaan lamang sa tabi niya. Nagulat si Rit Ianzhao sa ginawang pagbaliwala ni Guanleng, nagtaka siya at nagtanong kung siya ba ay sadyang iniwasan. Ngunit hindi ito pinansin ni Guanleng at dumiretso ito kay Ming. Pagharap kay Ming sinabi ni Guanleng na kahanga-hanga raw ito. Natalo ni Ming ang pamangkin niyang si Jian sa ika-9 na ranggo ng assassin level. Ayon kay Guanleng karapat dapat itong purihin.
Ngunit iginiit niya na mas malakas siya sa pamangkin niya at hindi man lang daw karapat-dapat si Ming na maging kalaban niya. Kung siya raw ang pinuno ng sect, hindi niya hahayaan ang sarili na makipaglaban kay Ming. Sa paningin niya, hindi raw sapat ang lakas ni Ming para maging karapat-dapat sa isang kompetisyon laban sa kanya. Isa lang daw ito sa ikasyam na ranggo ng warrior level, masyadong mahina. Tahimik ngunit matapang ang sagot ni Ming. Aniya tama na isa lamang siyang nasa ikasyam na ranggo ng warrior level at marami roon ang mas malakas sa kanya. Ngunit hindi kabilang si Guan Lang sa mga yon. Hindi raw ito kabilang sa mga taong karapat-dapat na tumayo sa harap niya at magsalita ng ganito. Nag-init lalo si Guan Lang at sinabing napakadaldal ni Ming. Sa simula pa lamang daw ng kanilang laban ilulubog niya ito sa lupa at ipapakita kung gaano siya kalakas. Ngunit bago pa magpatuloy, galit na lumapit si Rit Ian Zhao, hinawakan nito ang balikat ni Guan Lang at pasinghal na sinabi na ano bang ginagawa mo. Dapat silang dalawa ang naglalaban pero tila hindi siya pinapansin, aniya saan nanggagaling ang lakas ng loob nitong huwag siyang seryosohin. Lalong nagalit si Guan Lang at sinagot si Rit Ian Zhao, sa palagay daw ba nito dahil siya ay ika-3 sa listahan ng Inner Disciples ng Red Sun Sect ay karapat-dapat siyang pansinin dahil napakahina nito. Sa paningin niya si Zhao ay parang isang insekto lamang. Bigla siyang nanuntok kay Rit Ian Zhao ngunit agad ding gumanti si Zhao. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok at nagsimula ang matinding laban. Ngunit sa simula pa lang ay halata ng dehado si Zhao. Sa isip niya hindi pangkaraniwan ang lakas ng kalaban niya. Napagtanto niyang tunay ngang napakalakas ni Guan Lang. Hindi na naniniwala si Rit Ian Zhao na kaya niyang manalo laban kay Guan Lang. Samantala lumapit si Lanso kay Ming at tahimik na nagsalita, sinasabi niyang tila napakalakas ng mandirigmang yon. Kaya't nagtanong siya kung talagang iniisip ni Ming na matatalo nito ang ganoong lakas. Ngunit ang sagot ni Ming ay buo at walang pag-aalinlangan, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Guan Lang. Hindi siya kailanman tumakbo sa kahit anong laban at ngayon man hindi siya tatakas, lalabanan niya ito at tatalunin din. Agad namang naglabas si Lanso ng maraming pagkain mula sa kanyang space locker. Sinabihan niya si Ming na ang laban nito kay Guan Lang ay tiyak na magaganap sa final match kaya't kailangan nitong kumain muna. Umupo si Ming at nagsimulang kumain ng karne ng Magical Beast. Sa kabilang banda sumisigaw ang mga disciple ng Shooting Sun Sect. Pinapalakas nila ang loob ni Guan Lang habang hinihiyawan si Zhao Rit Ian na dapat daw patayin agad. Ayaw raw nila sa pangalan nito kaya't gusto nilang wakasan na ang laban. Ngunit habang sumisigaw sila bigla silang napalingon sa direksyon ni Ming. Nakita nilang nakaupo ito habang kumakain ng Magical Beast meat. Bigla silang napahiyaw muli ngunit ngayon ay kay Ming na nakatuon. Nagagalit silang lahat habang pinapuna kung paanong may lakas ng loob si Ming na kumain ng ganyan bago ang laban. Bukod pa roon naamoy nila ang pagkain, ang mabangong amoy ng magical meat. Lahat sila'y gulat at naiinggit habang napapansin nilang Magical Beast meat ang nilalantakan ni Ming. Nawalan sila ng interes sa laban at imbes na sumigaw para kay Guan Lang, lahat sila'y gutom na nakatingin kay Ming. Si Guan Lang habang nakikipaglaban kay Rit Ian Zhao ay napansin ang nangyayari, nasilayan niyang kumakain si Ming kasama si Lanso at agad siyang nainis. Para sa kanya isang malaking insulto yun, na hindi siya sineseryoso ni Ming. Ngunit bago siya makagalaw biglang lumapit si Rit Ian Zhao at sinubukang ibaling ang atensyon niya pabalik sa laban. Isang biglaang suntok ang tumama sa mukha ni Guan Lang. Pinagalitan pa siya ni Zhao na hindi raw dapat tumitingin sa ibang direksyon habang nasa kalagitnaan ng labanan. Lalo lang nagalit si Guan Lang, puno ng galit inilabas niya ang buong kapangyarihan niya. Inangat niya ang parehong kamao at sabay na inilabas ang kanyang enerhiya. Malalakas ang kanyang suntok na sabay tumama kay Zhao. Sinubukan itong pigilan ni Rit Ian Zhao gamit ang parehong kamay ngunit sa loob-loob niya dama niyang ibang-iba ang lakas ng kalaban, hindi niya kayang harangin ang ganoong bilis at lakas. Sa huli bumigay rin ang katawan ni Zhao, napalipad siya sa ere na parang ibong tinamaan ng bugso ng hangin. Ngunit ang direksyon ng kanyang pagkabagsak ay papunta sa pwesto ni Ming at Lanso na kalmado pa rin kumakain sa mesa. Habang lumilipad sa ere pilit na sumigaw si Zhao at sinabing mag-ingat si Ming. Hindi raw niya kayang pigilan ang sarili at baka madamay pa ito, hindi niya makokontrol ang enerhiyang natanggap niya mula sa suntok ni Guan Lang. Agad na naglabas si Ming ng 6 na martial arts coin mula sa kanyang bulsa, sa pamamagitan ng kanyang chaos technique bumuo siya ng maliit na killing array,
Mula rito lumabas ang isang malaking kamay na gawa sa enerhiya. Bagaman malaki napakalambot ng anyo nito, at nang bumagsak si Rit Ian Zhao doon sa damapo sa kamay na yun ligtas sa anumang pinsala. Hindi lamang na-neutralize ang enerhiya sa katawan ni Rit Ian Zhao kundi pati ang kanyang bilis at bigat ng pagbagsak ay naitigil. Bumagsak siya ng maayos at komportable. Habang nakahawak sa kamay ni Ming sinabi niya na nawala na ang lahat ng enerhiya sa katawan niya at talaga raw napakahusay ni Ming. Nagulat ang lahat ng manunood sa nasaksihan, narinig sa paligid ang mga bulungan ng paghanga, isang kagulat-gulat na kakayahan. Sinabi nila na talagang mahusay si Ming marunong siyang bumuo ng mga killing array. Sa pamamagitan nito na neutralize niya ang makapangyarihang enerhiya ni Brother Guang. Kung magagamit daw niya ang ganitong uri ng array habang nasa laban tiyak na hindi tatagal siguan lang sa harap niya. Mabuti na lang daw at hindi maaaring gumamit ng killing array sa gitna ng laban. Lumapit si Zhao Rit Ian at hinawakan ang balikat ni Ming, inamin niyang napakalakas nito at ipinakita na niya ito sa lahat. Pero sa kabila ng lahat sinabi niyang maaaring kaya hindi pa siya kilala ay dahil sa kanyang pangalan. Iminungkahi niya na palitan ni Ming ang kanyang pangalan at gamitin na lang ang pangalan niyang Zhao Rit Ian kahit alam niyang hindi ito magandang pangalan. Tumanggi si Ming sinabing hindi babagay sa kanya ang pangalang yun. Kung kailangan niyang palitan ng pangalan niya pipiliin niyang itawag sa sarili ang pangalang Matchless o Invincible. Ngunit agad namang pumagitna ang ilang disciple mula sa Wind Sect at Virtual Sect, pinagtawanan nila ang sinabing yun ni Ming at nagpakilala ng may pagmamataas. Ayon sa kanila hindi karapat-dapat si Ming sa titulong Invincible. Galing daw ito sa isang maliit na Grade 9 sect at kasalukuyang nasa ika-9 na antas lamang ng Warrior Stage, malayong mas mahina kumpara sa kanila. Tanong nila paano raw naglakas loob si Ming na tawagin ang sarili niyang Matchless. Sumingit si Lanso at tinanong kung sino ang dalawang yun. Agad silang nagpakilala, ang isa ay mula sa Violet Virtual Sect at nagngangalang Zhang, ang isa naman ay mula sa Thunderwind Sect at ang pangalan niya ay Lu Wei. Nag-init ang mga miyembro ng Red Sun Sect, galit silang nagsigawan at sinabihang umalis na agad ang dalawang dayo. Nasa loob daw sila ng teritoryo ng Red Sun Sect kaya't wala silang karapatang magpakitang gilas doon. Para sa kanila karapatan ni Ming na pumili ng pangalan para sa sarili niya. Ang tawag nila dito ay Demon Yi, kaya't pinapalayas nila ang dalawa, walang puwang para sa kanila sa lugar na iyon. Muling lumapit si Zhao Rit Ian at ipinaliwanag kay Ming kung sino ang dalawang yun. Sila raw ang number 1 rank ng Inner Disciple list ng kani-kanilang sect. Bukod sa malalakas na mandirigma parehong puno ng kayabangan. Nagtanong si Ming kung bakit ganoon na lang ang galit ng mga kasamahan nila sa sect tuwing nakikita ang dalawang yon, wala naman daw silang ginagawang masama sa mga sandaling yon. Sumagot si Rit Ian at sinabing noong mga nakaraang araw habang nag-e-ensayo si Ming kasama si Lanso hindi nito alam ang mga nangyari. Ang dalawang sect na ito ay nagpasya ng mag-merge sa kanilang sect. Simula noon palaging dumadalaw ang mga top disciple ng dalawang malalaking sect na ito sa Red Sun Sect upang apihin ang mga kasamahan nila. Dahil sa kahinaan ng kanilang sect walang nakakalaban sa dalawang yun. Hindi lamang mga lalaki ang nadadamay, maging ang mga babae sa sect ay galit na rin. Ayaw nila sa pagtrato ng mga ito sa kanilang mga kasama ngunit walang magawa at ang dalawang ito ang leader ng mga umaapi. Maging ang dalawang top ranker ng Inner Disciple list ng Red Sun Sect ay nabugbog na rin ang dalawang ito dahilan kung bakit hindi sila nakasali sa kompetisyong ito. At sa isip ni Ming na pagtanto niya kung bakit siya inutusan ng chief na lumahok sa kompetisyong ito. Habang nakaupo siya narinig niya ang tinig ng chief sa kanyang isipan sa pamamagitan ng telepathy. Ipinaliwanag nito na kanina pa niya sinusubukang ipaliwanag ang lahat ang mga disciple mula sa ibang mga sect na araw-araw pumupunta sa kanilang Red Sun Sect ay hindi lang basta nagmamalupit kundi lantaran ng nambubuli sa kanilang mga miyembro. Matagal na raw nilang binugbog ang mga disciple na nasa unang at ikalawang ranggo ng kanilang sect upang tuluyang mawalan ng loob ang iba pa nilang mga disciple at umatras sa pagsali sa kompetisyon. Alam daw ng chief kung ano ang pakay ng dalawang dayo na disciple. Ipinadala sila ng kanilang mga leader upang guluhin ang Red Sun Sect. Sa kabila ng lahat maliit lamang ang hinihingi ng mga ito mula sa kanilang sect ngunit malinaw na nais na nilang tuluyang iwan ang Red Sun Sect. Sa gitna ng lahat sinabi ng Chief kay Ming na gusto niyang ipakita nito ang tunay niyang lakas. Nais niyang pabagsakin ni Ming ang mga kalabang ito upang hindi na sila kailanman makapaghari-harian sa harap ng Red Sun Sect. Tinanong niya si Ming kung kaya ba nito.
Sagot ni Ming kung kailangan niya talagang durugin ang kayabangan ng mga yun ayos lang, madali lang daw yun para sa kanya. Sa gitna ng arena tumayo ang announcer at ipinahayag na nanalo na si Guan Lang sa unang laban. Iaanunsyo na sana niya kung sino ang kasunod ngunit biglang pumasok si Ming sa gitna ng arena at humarap sa babaeng naroon, sinabi niyang may babaguhin siya sa mga patakaran. Nagulat ang babae at sinabing hindi pa siya ang susunod sa laban, wala pa raw sa schedule ang laban ni Ming. Pero paliwanag ni Ming hindi siya pumasok doon upang lumaban, alam niyang hindi pa siya kasali pero nais niyang baguhin ang ilang alituntunin. Tinawag niya si Hao Yan at tinanong kung may problema ba siya sa gagawin nito. Sumagot si Hao Yan na ayos lang basta't sang-ayon ang lahat wala siyang tutol. At doon tumayo si Ming na parang isang tunay na bayani, sa harap ng lahat sinabi niyang bukod sa Puppet Sect at Fantastic Divination Sect lahat ng natitirang grupo ay nasa kabilang panig, lahat sila ay kaaway ng Red Sun Sect. Layon lamang daw ng mga ito na talunin sila upang hindi sila makakuha ng pondo at mga resources na kailangan ng kanilang sect. Ngunit ayon kay Ming may alok siyang mas mainam para sa lahat, isang panukalang magtatapos agad ng kompetisyon. Ipinahayag niyang nais niyang hamunin ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan matatapos agad ang laban at magagawa na nila agad ang desisyon. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Ming nagtawanan ang mga tao at nagsabing mukhang nababaliw na ang batang ito. Gusto raw nitong makipaglaban sa kanilang lahat ng sabay-sabay, sinabi pa nila na sapat na sina Senior Brother Guan para talunin siya pero heto't hinahamon pa raw niya ang buong arena. Tawa rin ng tawa si Guan Lang at sinabi na mukhang tuluyan ang nawala sa sarili si Ming matapos nitong baguhin ang patakaran. Sumunod na nagtawanan sina Zhang at Lu, ayon sa kanila nakausap na raw nila si Ming kanina at kitang-kita na takot ito halos hindi na raw gumagana ang isipan. Anila napakalaking kahangalan na pumunta pa ito sa gitna ng arena at ihayag ang ganoong hamon, isa raw itong malaking tanga. Habang pinakikinggan ito ng chief nagkomento siya na si Ming ay may pambihirang talento, mas malakas pa ito kaysa kay Guan Lang at madaling matatalo ito. Ngunit kahit ganoon hindi raw ibig sabihin na kaya nitong talunin ang lahat ng sabay-sabay, sa ginawa ni Ming mas lalo lang daw nitong pinahirapan ang sarili. Kahit si Lanso ay naguguluhan, iniisip niya na hindi naman ganito si Ming makipag-usap kung hindi ito sigurado sa sarili. Hindi raw ito basta susugal kung wala itong tiwala sa kakayahan nito. Humarap si Ming sa lahat at tinanong kung sang-ayon ba sila sa bagong patakaran, kung oo raw pumunta na sa arena at harapin siya. Tumawa si Master Lu at sinabing kung ganoon kataas ang tiwala ni Ming sa sarili ayos lang. Wala raw silang problema sa panukala nito, handa raw silang lahat na labanan si Ming ng sabay-sabay. Dagdag pa ni Master Lu kung noon ay 30% lamang ng resources ng Tai Sect ang mapupunta sa Red Sun Sect ngunit kapag nanalo si Ming ngayon ay ibibigay na ang lahat ng resources sa Red Sun Sect kung matalo sila ni Ming. Tinanong din ni Ming ang opinyon ni Hao Yan. Sumagot ito na kung wala namang problema ang lahat sa bagong panuntunan at handa silang lahat na lumaban ayos lang. Kung matatalo ni Ming ang lahat mapupunta sa kanya ang lahat ng resources ng Tai Sect at ang Red Sun Sect lamang ang makikinabang. Pagkarinig nito isa-isang bumaba ang lahat ng disciple papunta sa gitna ng arena. Nag-uusap-usap sila nagtatanong kung bakit kailangang sabay-sabay silang umatake gayong kaya naman daw nilang talunin si Ming kahit pa isa-isa. Isa raw si Ming na warrior level nasa ika-9 na ranggo lamang, walang laban kumpara sa kanila. Sumagot si Ming sinabing maghintay lang sila sandali upang makapaghanda siya, alam daw niyang gusto na nila siyang patayin pero kailangan niya pa rin ang kanyang sandata. Sa halip na seryosohin siya nagtawanan ang lahat at nagsabing mukhang natatakot na ito ngayon at kung talagang takot na raw ito bakit hindi na lang yumuko at magbigay galang ng 3 beses sa harap nila. Pagkatapos ay nagbiro pa sila ayon sa kanila saka na raw nila iisipin kung papayagan bang makaligtas si Ming o hindi. Ngunit sinabi ni Ming sa kanila na hindi siya natatakot kahit kaunti, ang totoo'y iniisip lang niya na ang hawak niyang dragon weapon ay isang mataas na antas na espada kaya't hindi niya ito maaaring gamitin sa lugar na yon. Samantala ang isa pa niyang ordinaryong espada ay hindi niya gamay at tiyak na hindi yun tatagal sa harap ng mga kalaban kaya kailangan niyang makahanap ng bagong sandata. Pagkasabi nito inilabas ni Ming ang ilang martial coin at gamit ang Chaos Sutra gumawa siya ng maliit na yin-yang killing array isang paikot na formation na tinawag niyang Void Cut. Sa tulong ng Void Cut ginamit niya ito upang gupitin ang lupa sa hugis bilog.
Nagulat ang mga manunood sa kanyang ginagawa at nagtanong kung ano ang pakay niya, bakit siya naghuhukay sa gitna ng arena. Ayon sa kanila sinabi raw ni Ming na gagawa siya ng sandata pero saan siya kukuha ng sandata mula sa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang sandali matapos niyang tapusin ang void cutting array naging malalim ang pagkakahiwa ng lupa sa pabilog na hugis. Doon binaon ni Ming ang kanyang daliri sa gitna ng bilog at inangat ang bahagi ng lupa na kanyang ginupit. Dahil sa bilog ang hugis na buo ito na parang isang malaking haligi. Hinila niya ito paitaas at buong lakas na iniahon mula sa lupa dahilan upang mamangha ang lahat ng mandirigma at sabihing ano raw ba ang binabalak ni Ming. Gagamitin daw ba nito ang haligi na yon bilang sandata? Ayon sa kanila sobrang bigat nyon at tila imposible itong gamitin. Ngunit humarap si Ming sa haligi at matapang na sinabi handa na raw siya kaya't magsimula na ang labanan. Nagsimulang magsitakbuhan palabas ng arena ang mga mandirigma at nagsabing nababaliw na raw talaga ito. Kung makikipaglaban daw sila gamit ang haligi na yun tiyak na mababali ang kanilang mga buto. Ikinuyom ni Ming ang haligi at pinaikot ito sa loob ng arena dahilan upang tamaan ang karamihan sa mga disciple, may ilan na namatay mayroon ding nabalian ng buto at ang iba ay nahulog palabas o sinadya ng umalis para lang hindi masangkot. Buong tapang na binuhat ni Ming ang haligi sa kanyang balikat at tinanong sila kung bakit tila natakot ang lahat. Hinamon niya silang umatake na agad dahil wala raw siyang oras upang maghintay pa. Sumigaw pa siya nagtatanong kung sino ang susunod ngunit nanatiling tahimik ang buong arena, wala ni isa mang disciple ang gustong humarap sa kanya. Samantala sinabi ni Master Lo kay Guan Lang na ang haligi na buhat ni Ming ay maaaring may bigat na katumbas ng 100,000 puwersa kaya tinanong niya ito kung kaya ba niyang talunin si Ming. Ayon kay Guan Lang wala raw dapat ipag-alala si Master Lu dahil purong lakas lang daw ang gamit ni Ming at madali lang itong talunin kung alam ang tamang paraan. Ngunit bago pa makalapit si Guan Leng sa arena lumitaw ang disciple mula sa virtual sect at humarap kay Ming. Ayon sa kanya akala raw ni Ming ay hindi na siya matatalo matapos makapaghakot ng haligi pero ipapakita niya kung ano ang kayang gawin ng virtual violet sect. Ayon sa kanya sobrang bilis niya at kahit gaano kalakas ang sandata ni Ming hindi nito kayang sabayan ang kanyang bilis. Mas mabilis daw siyang makalapit at kayang tapusin agad ang laban bago pa man makapaghanda si Ming. Sa bilis ng kanyang kilos habang papalapit kay Ming biglang inikat ni Ming ang kanyang haligi at tumama ito ng direkta sa mukha ni Zhang. Sa lakas ng tama tumilapon siya palabas ng arena at habang bumabagsak ay nasabi niya na mabilis nga ang batang ito. Lumaglag si Zhang palabas ng arena at bumagsak sa ibaba kung saan naroon si Lu. Mabilis na naglabas si Lu ng kanyang barrier para protektahan ang sarili dahil si Zhang ay papalapag ng diretso sa kanya pero kahit ang kanyang barrier ay nabasag din. Bumagsak si Zhang ng diretso kay Lu at parehong nagtamo ng pinsala ang dalawa. Laking gulat ng mga manunood sa pangyayari at napasabi silang ang Thunder Wind Shield ay isang defensive martial arts skill ng ikalimang antas ngunit kahit ganito kataas ang ranggo nito ay nabasag pa rin matapos siluhin si Zhang. Nagulat at humanga rin ang mga tao sa lakas ni Ming, kahit isa lamang siyang 9th grade warrior nagawa pa rin niyang patumbahin ang isang disciple mula sa dalawang magkaibang sect. Napabagsak niya ang isang disciple na nasa unang ranggo gamit lang ang isang hampas. Sinabi ni Ming sa kanila na ang haligi na hawak niya ay may bigat na katumbas ng 80 hanggang 90,000 na lakas. Nang buhatin daw niya ito hindi ito gaanong mabigat para sa kanya at madali niya lang itong nahahawakang mabuti. Kaya't hinamon niya ang mga natitirang mandirigma na umakyat na agad sa arena upang agad na matapos ang laban. Sa parehong oras dumating ang isang lalaki na assassin type rin at isa ring disciple ng Shooting Sun sect, ang pangalan niya ay Yangtze. Sinabi niya kay Ming na dumating siya para patayin ito. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw habang iniikot ni Ming ang kanyang haligi si Yangtze ay paikat-ikot na tumatalon sa paligid niya sa napakabilis na paraan. Ganoon na ganoon ang estilo ng galaw niya tulad ng nakalaban ni Ming sa unang round isang assassin type rin. Tuwang-tuwa ang mga disciple ng Shooting Sun sect at napasabi silang ang kanilang kapatid na si Yangtze ay ang ikalawang ranggo sa disciple list pagkatapos ni Guan Lang. Mas mataas ang bilis niya kumpara kay Guan Lang at isa rin siyang assassin type. Naniniwala silang kaya niyang patayin si Ming ng napakadali. Ayon pa sa kanila kung hindi ganoon kalakas si Guan Lang iniisip nilang si Yangtze na sana ang nasa unang pwesto, tunay raw nakahanga-hanga ang kapatid nilang ito. Sa bilis ng galaw ni Yangtze bumubuo siya ng mga anino sa harapan ni Ming.
Minsan nasa kanan siya minsan nasa kaliwa, hindi malaman ng mga manunood kung nasaan talaga siya habang ang mga tao mula sa Shooting Sun sect ay natatawa at nagsasabing tila nabigla si Ming sa bilis ng kalaban. Dahil dito hindi ito gumagalaw tahimik lamang na nakatayo sa harap ng kalaban at hindi man lang sumusubok na umatake. Baka nga raw hindi nito makita kung nasaan ang tunay na anyo ni Yangtze at kung alin ang peke. Habang tahimik na nakatayo si Ming nag-iisip siya, iniisip niyang huwag hayaang lukuhin siya ng mga ilusyon at tricks ni Yangtze. Agad niyang inactivate ang kanyang Tai art at dahil dito nalaman niya kung ano ang susunod na hakbang ng kalaban at kung saan ito susunod na lalabas. Sa mismong oras na tumalon si Yangtze patungo sa susunod niyang galaw hinampas agad ni Ming ang kanyang haligi at naabutan nito si Yangtze na tuluyang napailalim sa haligi. Gulat si Yangtze at nasabi niyang paano nalaman ni Ming na doon siya pupunta at napakabilis nito. Habang nasa ilalim siya ng haligi ni Ming tinanong siya ni Ming kung sa palagay ba niya ay ang Phantom Technique niya ang pinakamalakas, para kay Ming mas mababa pa ito kaysa sa Phantom Step. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang kanyang haligi at sinabi na kung dumating si Yangtze upang patayin siya dapat alam din niya ng mabuti kung ano ang kahihinatnan nito. Sa oras na sisimula na sana niyang hampasin muli si Yangtze gamit ang kanyang haligi para durugin ito biglang nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog. Mula sa gitna ng arena ay dumating si Guan Lang at pinigilan ang haligi ni Ming iniligtas niya si Yangtze. Napakalakas ni Guan Lang ginamit niya ang kanyang espada at pinigilan ang haligi ni Ming dahilan upang mabasag ang mismong haligi. Nabigla si Ming sa kanyang nakita, ngayon na wala na siyang sandata humarap si Ming nang walang takot sa harapan ni Guan Lang. Samantala ang ibang disciples ng Shooting Sun sect ay napakakampante at matatalino sinasabi nilang tunay ngang karapat-dapat si Guan Lang na maging numero 1 sa listahan ng mga inner disciple at sa lalong madaling panahon ay magiging isa na itong inner elder. Hawak ni Guan Lang ang kanyang espada na may napakataas na antas, sinabi niya kay Ming na noong unay inakala niyang mahina ito at hindi karapat-dapat na kalabanin siya. Ngunit pinatunayan ni Ming na karapat-dapat nga siyang harapin. Ayon kay Guan Lang napakaganda ng sandata ni Ming at sa tulong yun ay natalo na nito ang maraming disciple. Ngunit ngayon pinayuhan niya si Ming na ilabas na ang kanyang tunay na sandata dahil dudurugin na raw niya pati yun. Samantala sinabi ni Rit Ian kay Lanzo na kahit napakalakas ni Guan hindi rin naman mahina si Ming, ngunit sa totoo lang naroon pa rin ang pagkakaiba. Si Guan Lang ay nasa unang antas ng martial arts warrior samantalang si Ming ay nasa ikasyam na antas pa lamang. Malaki ang agwat ng 8 antas sa pagitan nila at hindi niya iniisip na makakayanan ni Ming ang ganoong kalaking puwang, hindi magiging madali para sa kanya. Ngunit agad namang sumagot si Lanzo na hindi na kailangang mag-alala. Alam ni Ming kung anong ginagawa niya at kung iniisip niyang hindi niya ito kayang harapin hindi siya magpapasya na hamunin ang mga ito at pupunta sa arena para makipaglaban. Samantala sinabi ni Chief Shenzhou kay Master Biao Fu na malinaw ang malaking pagkakaiba sa antas ng lakas ng dalawa. Bagaman si Ming ay may pambihirang talento at malakas din hindi pa sapat ang panahon na nakuha niya upang iangat ang sarili at maabot ang antas ng isang brawler tulad ni Guan Lang. Para bang gusto ng kalaban na masayang ang talento ni Ming at mapatay ito sa kamay ni Guan Lang. Kaya't kung sa palagay ni Biao Fu ay talagang matatalo si Ming at mukhang papatayin na siya inutos niyang agad siyang lumapit at iligtas si Ming. Tumugon si Master Biao na susundin niya ang lahat ng utos ng kanyang master. Samantala napakapanatag ng tindig ni Ming sa gitna ng arena, napakakalma niya at hindi nagpapakita ng kaba. Sinabi ni Guan Lang sa kanya ano ang nangyari, nandito siya ngayon sa harap niya at hinahamon siya at pinapaharap siya para makipaglaban agad. Naguguluhan ang mga tagapanood at sinasabi ano nga ba ang nangyari kay Ming. Dati ay punong-puno ito ng yabang at lakas ng loob pero ngayon bakit tila nanahimik na lang ito sa harap ni Guan Lang. Marahil natakot na siya at dahil sa takot ay hindi na siya makakilos. Baka ang takot na dumadaloy mula sa katawan ni Guan Lang ay siyang dahilan kung bakit tila natigilan si Ming. Posible rin na sobrang pagod lang talaga siya mula sa laban kanina kaya ayaw na niyang lumaban kay Guan Lang. Sabi pa ni Guan Lang sa kanya ano bang nangyari sa'yo, pagod ka lang ba o natulala ka na dahil sa takot? Tumingin si Ming sa kanya at nagsabing hindi ganoon may iba lang siyang iniisip. Iniisip niyang hindi siya katulad ni Guan na hindi niya alam kung paano magkunwari gaya nito. Na hindi niya kayang magpanggap na kasing lakas siya ng tulad nito. Sa totoo lang dapat nga raw niyang hangaan si Guan Lang. Dahil dito labis na nagalit si Guan Lang at agad na sumugod para umatake na puno ng galit.
Dahil may hawak itong espada agad siyang umatake gamit ito. Habang iniiwasan ni Ming ang kanyang mga palo sinabi niyang mataas ang grade ng espada ni Guan Lang at sa kompetisyong ito ay hindi maaaring gumamit ng ganitong klase ng sandata kaya tinanong niya kung bakit ito gumagamit nito. Sinagot siya ni Guan Lang na dapat ay isipin muna ni Ming ang sarili niya, ang ginamit nitong haligi ay isa ring high-grade weapon. Kung siya ay pwedeng gumamit ng ganitong uri ng sandata bakit siya hindi? Patuloy na inaatake ni Guan Lang si Ming habang paikot-ikot ang kanyang espada. Dahil dito mabilis ding binunot ni Ming mula sa kanyang tagiliran ang kanyang Golden Dragon Sword. At sa mismong sandaling binunot niya ang kanyang espada agad niyang hinarang ang pag-atake at itinulak paatras si Guan Lang. Nagulat ang mga tao sa paligid sa nasaksihan at nagsimulang magsalita sinasabi nilang napakalakas ng espadang dala ng ating bida at sa harap nito tila nawala ng dating ang espada ni Guan. Ayon pa kay Master Lu imposible yun. Kahit sabihin pang maganda ang espada ni Ming wala naman daw itong alam na teknik sa paggamit ng espada puro harang at tulak lang ang ginagawa nito at wala itong magagawa hanggat hindi ito marunong ng swordplay. Kapag nagkaroon si Guan Lang ng pagkakataon madali nitong matatalo si Ming. Habang pinipigil ang mga atake ni Ming sinabi ni Guan Lang sa kanya na bagamat malaki nga ang kanyang espada halatang wala siyang kaalaman sa swordplay technique at wala itong ganitong uri ng kakayahan. Natawa si Guan Lang at sinabing mukha itong isang strength fighter, isang uri ng mandirigma na gamit lamang ang kamao sa pakikipaglaban at paminsan-minsan lang gumagamit ng espada. Aniya nakakalungkot daw isipin na wala itong sapat na teknik sa swordplay. Kaya naman ngayon daw ipapakita niya kay Ming kung ano talaga ang tinatawag na kasanayan sa espada. Kasabay nito ginamit ni Guan Lang ang kanyang espesyal na skill na tinatawag na Thunderblade Slash at inihagis ang isang makapangyarihang slash sa harapan niya sapat para hatiin ang kalahati ng lupa. Ngunit agad namang gumamit si Ming ng flash step upang makaiwas dahilan para magalit si Guan Lang at sabihing napakabilis ng ating bida dahil nagawang iwasan ang kanyang pag-atake. Si Beiming naman ay nagsalita kay Ming sinabing sa tulong ng Divine Tai Art kaya nitong iwasan ang kahit anong pag-atake at kaya rin itong patayin si Guan Lang anumang oras dahil alam na niya ang susunod na galaw nito. Kaya't nagtataka siya kung bakit ang tagal nilang naglalaban. Sinabi pa ni Ming na dapat ay maalala ni Beiming na ibinigay nito sa kanya ang isang sword technique na tinatawag na Two Appearance Swordplay ngunit hindi niya kailanman ito napag-aralan ng maayos dahil sobrang laki ng espada niya at wala siyang sapat na oras para matutunan ito gamit ang mas maliit na sandata. Ngayon sa tingin niya ay may nahanap siyang karapat-dapat na kalaban kaya magagamit niya ito bilang practice bag upang matutunan ang Two Appearance Swordplay gamit ang kanyang Golden Dragon Sword. Sinabi pa ni Ming sa kanyang master na tama ang naging desisyon nito dahil sa aktwal na laban kung susubukan mong matutunan ng isang bagay habang nakikipaglaban mas tatatak ito sa isipan at katawan, aniya ito ang pinakamainam na pagkakataon. Kasabay nito inactivate ni Ming ang Two Appearance Swordplay at sa likuran niya ay unti-unting lumitaw ang isang maliit na formation na kahawig ng yin-yang. Labis ang pagkagulat ni Lanzo at sinabi niyang ano ang nasa likod ni Ming, parang isang formation at mukhang isa itong uri ng sword technique. Si Chief Shenzhou naman ay natuwang labis at sinabing tunay ngang isang henyo si Ming. Ayon sa kanya binigyan daw ng master nito ng isang sword technique si Ming at tila ngayon ay gagamitin na ito ni Ming sa aktwal na laban-laban kay Guan Lang. Si Guan Lang daw ang magiging practice weapon ni Ming. Mabilis na sumugod si Guan Lang at tumalon upang umatake kay Ming ngunit na-block ito ni Ming. 2 o 3 beses pa siyang umatake ngunit sa bawat pagkakataon ay matagumpay siyang napipigilan ni Ming. Maging ang mga manunood ay labis na nagulat sinasabi nilang mahigit 300 beses nang nagsagupaan ang kanilang mga espada ngunit kahit na ganoon ni isa sa kanila ay walang nakakalamang walang makadaig sa isa't isa. Samantala ay pinakita rin si Naruto sa isang tabi kahit siya ay tila nalulula sa bilis ng sagupaan ni Ming at Guan Lang. Maging si Master Lu ay naguluhan sa nasasaksihan, alam niyang si Ming ay walang kahit anong kaalaman sa sword technique lalo na bago pa man magsimula ang laban. Ngunit paano raw nito nagagawang tumagal sa pakikipaglaban kay Guan Lang? Habang lumilipas ang oras at nagpapatuloy ang kanilang labanan lalong gumaganda ang galaw ng espada ni Ming tila unti-unting nahuhubog ang kanyang swordplay. Muling umatake si Guan Lang dahilan upang mapa-atras si Ming ngunit agad din niya itong naisalba dahil nasa likuran niya ang yin-yang formation. Inobserbahan din ni Master Lu ang laban at napasigaw kay Guan Lang sinabihan nitong patayin na si Ming dahil ginagamit lamang daw nito si Guan Lang bilang practice dummy.
Ginagamit daw ni Ming ang laban na ito upang matutunan ng swordplay. Dahil dito labis ang galit na naramdaman ni Guanlang, muling sumugod ito at tinanong si Ming kung saan niya nakuha ang tapang upang gawing practice match ang kanilang laban. Tumawa lamang si Ming at sinabing alam naman nito ang totoo mula pa noon pero huli na ang lahat dahil natutunan na niya ang sword fighting technique. Ngunit sagot ni Guanlang hindi pa huli ang lahat, kahit natutunan na ni Ming ang technique na ito kaya pa rin niya itong labanan. Mabilis siyang tumalon at inactivate ang kanyang espesyal na technique na tinatawag na Fiery Sun Sword Technique at inundayan ng pababang slash si Ming. Ngunit si Ming naman ay agad na inactivate ang kanyang yin-yang formation at gumamit ng two appearance sword style. Sa puntong ito ganap na niyang namaster ang kanyang bagong technique. Paglipas ng ilang sandali ipinakita ang sabayang pag-atake parehong sinusugod ang isa't isa sa gitna ng labanan. Nang gamitin ni Ming ang espesyal na galaw ng kanyang espada tanging isang nakakasilaw na liwanag lamang ang nakita. Maging ang mga manunood ay nagtaka at nagsabing inakala nilang espesyal ang sword slaying technique ni Ming na ito ay may natatanging galaw ngunit isang flash lamang ng liwanag ang lumitaw at wala silang nakitang epekto. Ayon sa kanila mas magaling pa rin sa swordplay si Guanlang kumpara kay Ming. Ngunit alam ni Master Lu ang tunay na nangyari. Nanatili lang siya sa tabi at sinabi sa lahat na mga hangal sila. Pinayuhan niya silang tumahimik at obserbahan ito ng mabuti dahil kahit siya mismo ay hindi agad napansin ang tunay na nangyari. Sa totoo lang tinalo na ni Ming si Guanlang na nakatayo pa sa kanyang stance ay nilapitan ni Ming dinampian ang kanyang ulo at doon ito bumagsak. Hindi pa patay si Guanlang ngunit si Ming ay nanatiling nakatayo at nagsabi sa kanilang lahat na iiwan niya si Guanlang para kay Master Lu. Hindi niya raw ito papatayin, ngunit sa sinumang susunod na lalaban sa kanya hindi niya maipapangakong ganoon din ang mangyayari, maaaring hindi na ito kasing swerte ni Guanlang, maaaring siya ay kanyang patayin. Dahil sa bantang ito ni Ming kinabahan ang lahat ng naroon at wala nang may lakas ng loob na harapin siya. Maging si Master Lu ay napaisip, ang batang ito ay tunay na may pambihirang talento. Bagamat nasa ikasyam lamang na antas ng warrior stage hindi siya nalalayo sa isang estudyante mula sa isang kilalang religious sect. Matapos mag-isip sandali sinabi ni Master Lo sa kanilang lahat na tinatanggap ng kanilang shooting sun sect ang pagkatalo at sila ay aalis na mula ngayon. Sinabi ni Ming sa iba pa paano naman ang natitira pang mga sect, tinatanggap nyo rin ba ang pagkatalo o gusto nyo pang lumaban? Ang Virtual Violet Sect at Thunderwind Sect ay agad na nagpahayag na tinatanggap na rin nila ang kanilang pagkatalo. Pati na rin ang Fantastic Divination at Puppet Sect kabilang ang Ren family ay sumang-ayon at hindi na rin lumaban pa. Lumapit ang announcer at itinaas ang kamay ni Ming habang ipinahayag na dahil tinanggap na ng lahat ang pagkatalo si Ming na ngayon ang nagwagi sa kompetisyong ito. Ang Red Sun Sect ang opisyal na panalo at ang lahat ng resources ng Taiyi Sect ay mapupunta na sa kanila. Dahil dito napuno ng tuwa at hiyawan ng buong Red Sun Sect at ang mga kaalyado nilang sect. Maraming mga babae rin ang sumigaw kay Ming at nagsabing Ming pakasalan mo na ako ngayon, may ilan pang ang nagsabing gusto nilang magkaroon ng anak mula sa kanya. Samantala labis ang inis ni Master Yuan Ren at sinabing ang batang ito ay isa ng malaking bayani, hindi na nila siya kayang kontrolin kailangang patayin na nila siya sa lalong madaling panahon kung hindi ay magiging malaking balakid siya sa hinaharap. Sinabi naman ni Master Lo na mabuti na lang at wala pang masamang balak ang batang ito laban sa kanila at mas mainam na lumayo na lang muna sila sa kanya. Sinabi naman ni Chief Shenzhou kay Ming na pagkatapos ng kompetisyon makipagkita ito sa lahat at saka siya puntahan sa inner hall. Dahil pinatunayan ni Ming ang kanyang sarili gusto niyang ipadala ito sa cavern area ng Red Sun Sect para doon mag-cultivate. Masayang sumagot si Ming at nagsabing sasabihan niya rin si Lanso para sabay silang magpunta. Samantala ipinakita rin si Master Sun Guang na nagpadala ng mensahe sa kanyang anak na si Sun Bohu tinatanong kung kumusta na ang paghahanda. Sinabi ni Sun Bohu na may isang lalaki mula sa Huang family na nasa kanilang sword pool at gusto nitong makapaghiganti kay Ming dahil sinira raw ni Ming ang kanilang angkan. Ang batang ito na young master ng Huang family ay sabik na sabik para patayin si Ming. Sinabi ni Master Sun Guang na kung hindi lang sana nakialam si Ming sa kanyang plano sana ay naging kanya ang lahat. Kaya ngayon kung sino man ang dadalhin nila siguraduhin na hindi na makakaalis si Ming, dapat siyang mamatay. Pagkatapos nito ipinakita ang eksena sa inner house ng Red Sun Sect, dumating si Ming kasama si Lanso upang makipagkita kay Chief Shenzhou.
Sinabi ng chief na silang dalawa ay hindi na nalalayo sa galing ng ibang disciple ng Red Sun sect. Maraming resources sa cavern area ng kanilang sect ang hindi pa nagagalaw kaya gusto niyang gamitin yun ni Naming at Lanso para mapalakas ang kanilang sarili. Inutusan niya silang mag-cultivate doon ng mabuti at lumabas na mas malakas pa. Tinanong ni Lanso ang kanilang chief kung sila lamang ba talaga ang pupunta, ngunit agad siyang nilinaw ng chief na sila lamang ni Ming ang pupunta roon dahil sa Red Sun sect wala ng ibang disciple na kasing galing nila at wala rin sa iba ang kwalifikasyon para makapasok sa lugar na iyon. Gayunpaman tiniyak ng chief na kapag nakarating na sila roon maraming iba pa ang susunod sa hinaharap. Habang iniisip ito ni Ming na pagtanto niyang ang ibig sabihin ng chief ay sila ang unang pupunta roon, walang nauna sa kanila sa lugar na iyon at walang sino man ang nakagamit pa ng mga resources sa loob ng cavern area. Dahil dito wala silang kakumpetensya kaya maaari silang manatili at mag-cultivate doon hanggat nais nila. Habang si Lanso ay napatunayan ding matalino sapagkat agad niyang nasabi na napakaganda ng desisyong ito ng kanilang master isang perpektong pagkakataon para sa kanilang dalawa. Ngunit sa isip ni Ming may bumabagabag pa rin sa kanya kaya naitanong niya kung bakit hindi pinatay ang kanilang pinakamalaking kalaban na si Master Sun Guang gayong alam naman ng lahat na ito ay maaaring umatake muli para maagaw ang posisyon ng pagiging leader. Para sa kanya mas mainam sana kung tinapos na nila ito noon pa lamang. Ipinaliwanag ni Chief Shenzhou na hindi naman talaga mahirap patayin si Sun Guang sapagkat hindi ito ganoon kalakas. Ang tunay na problema ay ang anak nitong si Sun Bohu isang student ng Holy Land at posibleng maging Holy Sun balang araw. Hindi nila ito maaaring galawin sapagkat napakalakas ng suporta nito at ang Holy Land ay isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa. Gayunpaman kung makakapasok si Ming sa Dongqi Academy na mas malakas pa kaysa sa Holy Land mawawala ang anumang banta sa kanila. Kapag naging malakas si Ming hindi na magiging problema si Sun Guang. Habang iniisip ito ni Ming na unawaan niyang napakalambot ng puso ng kanyang martial uncle si Chief Shenzhou dahil pinipili nitong isaalang-alang ang lahat ng panig at umiwas sa kaguluhan. Ngunit para sa kanya hindi dapat ganoon ang pananaw. Pakiramdam niya darating ang panahon na muling aatake si Sun Guang at malaking pagkakamali na hindi ito pinatay habang may pagkakataon. Kasama rin nilang nakaupo ang Grand Elder at sinabi nitong bubuksan na niya ang daan patungo sa kuweba ng Red Sun sect kung saan maaari silang mag-cultivate ng maayos. Tinanong niya kung handa na ba sila at agad namang sumang-ayon si Naming at Lanso nagpahayag na handa na sila at nais nang buksan ang daanan sa lalong madaling panahon. Binuksan ng Elder ang passage at sa ilalim ng mga paa ni Naming at Lanso ay lumitaw ang isang malaking formation na tila isang formation gate. Mula rito ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag at sa pamamagitan ng portal na ito ay agad silang nailipat sa ibang lugar, ang kuweba ng Red Sun sect kung saan nila isasagawa ang kanilang cultivation. Napakalaki ng kuweba at makikita roon ang malalaking pulang kristal na lalong nagbigay ng kakaibang enerhiya sa buong paligid. Sinabi ni Ming na kahawig ito ng ikalawang layer ng Magical River area ngunit kapansin-pansin na wala rito ang araw o buwan gayunpaman napakaganda pa rin ang lugar. Idinagdag pa niyang kakaiba rin ito kumpara sa Magical River area. Sumang-ayon si Lanso at sinabi niyang totoo nga na magkaiba ang dalawang lugar dahil ang kuweba ng Red Sun sect ay likha ng martial god nito habang ang kuweba ng Magical River area ng Tai sect ay gawa rin ng isa pang martial god. Magkaiba ang kalooban ng dalawang martial guard kaya magkaiba rin ang anyo ng mga lugar na ginawa nila. Napangiti si Ming habang sinasabing nakakagulat ang mga nalalaman ni Lanso kapansin-pansin ang kanyang kaalaman tungkol sa lugar. Ipinaliwanag ni Lanso na may sapat siyang alam dahil noong bata pa siya ay nakapunta na siya sa isang Holy Land kasama ang kanyang ama at nakapunta na rin siya sa maraming lugar na tulad nito. Kasama rin nila noon ang maraming master na narinig niyang nag-uusap kaya nalaman niya ang mga bagay na ito. Nabanggit pa ni Lanso na kung gusto talagang malaman ni Ming ang kanyang tunay na pagkatao ang kanyang nakaraan at ang pinanggalingan niyang pamilya ay handa siyang sabihin ito. Ngunit tinak pa ni Ming ang kanyang bibig at inisip na hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ang lahat at sinabing kapag handa na si Lanso ay siya na lamang ang magsabi hindi niya ito pipilitin. Napagtanto ni Ming na wala silang magiging katunggali rito silang dalawa lamang ang naroroon at wala ring limitasyon sa oras kaya maaari silang manatili ng matagal hanggat gusto nila. Nais muna niyang libutin ang lugar upang matuklasan kung may mapapakinabangan sila roon. Pumayag naman si Lanso habang hinahawakan ang kamay ni Ming at sumang-ayon sa kanyang mungkahi.
Samantala ay pinakita rin ang eksena sa Inner Hall kung saan naroon pa rin sina Chief Shenzhou at ang Grand Elder. Sinabi ng Chief sa Grand Elder na mahirap paniwalaan ng iba na mayroong kuweba malapit sa Red Sun Sect lalo na't hindi nila ito makontrol at hindi sila pinahintulutang makapasok. Ipinaliwanag ng Grand Elder na ang mahiwagang kuweba ay gawa ng mga nagtatag ng Red Sun Sect at sadyang nilikha ito upang sanayin ang mga martial arts warrior. Tanging ang mga disciple na nasa martial warrior level lamang ang pinahihintulutang pumasok kaya hindi sila kasali rito. Bagaman noong panahon na nasa martial warrior level sila maganda rin ang kanilang kwalifikasyon subalit hindi pa rin sila kinilala ng kuweba bilang karapat-dapat. Idinagdag pa ni Chief Shenzhou na sa loob ng huling 200 taon wala ni isa mang tao ang nakapasok sa kuweba. Ngunit buo ang kanyang paniniwala na ang dalawang batang ipinadala nila roon ay may sapat na kakayahan upang makuha ang Red Sun Sect token at gamitin ang lahat ng yaman sa loob ng kuweba ayon sa kanilang kagustuhan. Kasabay nito ipinakita rin ang panibagong tagpo kung saan naroroon sina Master Sun Guang at ang kanyang anak na si Sun Boho. Sa harapan nila ay 3 disciple mula sa Sword Pool Sect na pawang nasa warrior level. Ipinaliwanag ni Sun Boho sa kanyang ama na ang 3 ito ay ipinadala ni Huang Yuanqi. Sinabi ni Sun Boho na kaya ng 3 ito na gamitin ang Dorpol at sila ay nasa warrior level. Ipinadala sila ni Yuanqi at ayon sa kanya napakagaling ng 3 ito at sapat ang kanilang kakayahan upang isagawa ang anumang ipag-uutos. Tiningnan ni Master Sun Guang ang 3 at sinang-ayunan nito sinabing mas malalakas pa sila kumpara kay Guanglan ng Shooting Sun Sect. Wala raw magiging problema sa kanila sa pakikipaglaban kay Ming at naniniwala siyang madali nilang mapapatay ito. Tinawag ni Sun Boho ang pangalan ng 3, si Xiang Fei, si Tu Sheng at si Ding Bo. Sinabi niya sa kanila na ipapadala sila ng kanyang ama sa lugar ng Red Sun Sect. Maaari raw nilang gamitin ang anumang resources mula sa kuweba roon ngunit may iisang kahilingan lamang siya, si Lanso ay kailangang buhay na ibalik samantalang si Ming ay kailangang mapatay sa mismong lugar na iyon. Nangako ang 3 lalaki sinabing hindi na kailangang mag-alala pa dahil madali lamang ang trabahong ito para sa kanila at hindi pa sila kailanman nabigo sa kanilang mga misyon. Gayunpaman nag-aalala sila kung paano sila makapapasok sa kuweba ng Red Sun Sect dahil nasa Grand Elder ang susi ng pagpasok, tinanong nila kung bakit sila papayagang makapasok roon. Ipinaliwanag ni Master Sun Guang na hindi alam ng chief ng kanilang sect si Master Shenzhou ang tungkol sa lihim na ito. Hindi raw ganoon kadaling kontrolin ng cavern area ngunit 30 taon na ang nakalipas nang nadiskubre niya ang isang lihim na daan papasok doon at mula noon ay hinintay niya ang tamang pagkakataon upang makapagpadala ng mga tao para makuha ang mga resources sa loob. Matapos yun sinabi ni Master Sun Guang na hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras kaya agad niyang binuksan ang daan. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay lumitaw ang isang malaking formation na naging isang portal at agad pumasok sa loob ang 3 mandirigma. Tinanong ni Sun Boho siyang Master Huang Yuanqi kung talagang kayang patayin ng 3 yun si Ming kahit na narinig niyang pambihira raw ang mga ito puno ng kapangyarihan kahit na warrior level lamang. Sinagot naman siya ni Young Master Huang Yuanqi sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil malalakas ang 3 ito at may kalamangan din sa bilang, 3 sila laban kina Ming at Lanso. Dagdag pa niya ang 3 ito ay mga disciple ng Sword Pool. Ipinakita ang susunod na tagpo sa loob ng kuweba ng Red Sun Sect. Magkasamang naglalakad sina Ming at Lanso habang sinusuri ang paligid, doon nila nakita ang isang elder. Napansin ni Ming na sa dami ng nilibot nila ay ngayon lamang sila nakakita ng isang tao. Tinanong niya ang elder kung siya ba ang namumuno sa buong kuweba at sumagot ito ng oo, siya raw ang inatas ang maging in charge sa lugar na ito bilang elder ng Red Sun Sect. Pagkatapos nilang makapasa sa isang pagsubok maaari na nilang gamitin ang mga resources ng kuweba. Ang elder na yun ay hindi karaniwang tao kundi isang martial guard na nilikha mula sa spiritual energy. Isa itong kaluluwa ng isang tao na nanatili sa anyo nito at may kakayahang umunawa at makipag-ugnayan sa kapwa. Ipinaliwanag ng martial guard na kung nais ni Ming at Lanso na makapasok at gamitin ang mga yaman ng kuweba kailangan muna nilang sumailalim sa isang pagsubok. Ngunit bago simulan ng pagsusulit kailangang naroon na ang lahat ng kalahok, may ilan pa raw bukod sa kanila kaya't hintayin muna ang iba. Nabigla sina Ming at Lanso sa narinig iniisip kung sino pa ba ang tinutukoy dahil silang dalawa lamang ang naroon. Makalipas ang ilang saglit dumating ang 3 bagong dating.
Habang lumilibot ang mga ito, sinabi nila na maraming yuan chi crystal sa lugar na iyon at malakas ang magical energy sa paligid. Bagamat may cavern din sa lugar nila sa Sword Pool, masyado itong maliit kumpara sa napakalawak na kuweba ng Red Sun Sect. Nagtaka si Ming at agad silang tinanong kung sino sila at paano sila nakapasok. Hindi raw posible na makapasok ang iba dahil walang ibang lagusan. Lumapit ang tatlong lalaki at humarap sa kanila, ipinakilala ng isa ang sarili bilang si Xiang Fei habang ang dalawa naman ay sina Tu Sheng at Ding Bo. Inamin nilang sila ay mga disciple ng Sword Pool. Ipinagmalaki pa nila ang pagkakaiba nila sa mga katulad ni Ming at Lanso na tinawag nilang mahihina. Ngunit habang nagsasalita, napako ang tingin nila kay Lanso. Isa sa kanila ang nagsabi na napakaganda ng dalaga kaya siguro raw siya ang pinuprotektahan ng binata. May halong hiya at kasabikan, nagbiro si Tu Sheng sa dalawa kung maaari nilang gawin ang gusto nila kay Lanso sa lugar na yun at kung magagalit ba si Sun Boho. Tumawa naman si Ding Bo at sinabing wala namang saysay yon, kaya raw nilang gawin ang kahit anong gusto nila, lalo pat isa lamang ordinaryong disciple si Sun Boho samantalang sila ay malapit ng maging Holy Sun, wala raw itong kapangyarihang pigilan sila. Dahil sa narinig, hindi na napigilan ni Lanso ang sarili at napasigaw sa galit, sinabayan pa ng pagmumura, pero agad siyang pinigilan ni Ming. Sa malamig na tinig sinabi ni Ming na wala nang dahilan para magalit sa mga taong mamamatay rin naman sa kanyang mga kamay. Muling nagsalita ang elder, ipinahayag na simula na ng pagsubok dahil naroon na ang lahat ng kalahok. Sinabi niyang unang hakbang ay ang pagsuri sa kakayahan ng bawat isa. Mula sa katawan ni Ming ay lumabas ang maraming enerhiya na sinuri ng tagapangalaga. Tinukoy nito na taglay ni Ming ang isang middle-grade treasure body at may mataas na potensyal. Napamangha ang tatlo sa narinig, hindi inaasahan na may ganitong uri ng katawan ang binata na katumbas ng antas nila. Ayon kay Lu Sheng, bagaman katamtaman lang ang potensyal nila, mas mataas pa rin ang kay Ming. Sunod na sinuri ang katawan ni Lanso. Mula sa kanya ay sumabog rin ang enerhiya at lumitaw ang resulta, isang unsolid na katawan na nangangahulugang taglay niya ay isang low-grade pure body, subalit mataas din ang potensyal nito. Tuwang-tuwa si Ming sa nalaman dahil kahit mababa pa ang antas ng katawan ni Lanso, maaari pa itong umangat sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Ming na posibleng mapalitan pa ito at may taas sa divine body. Paliwanag pa ni Beiming, kapag ang isang disciple ay nagtaglay ng divine body, maaari siyang maging martial arts god lalo kung mabubuhay sila ng mahabang panahon. Pagkarinig ni Ming sa sinabi ni Beiming, labis siyang namangha. Napakaganda raw ng balitang yun, ibig sabihin si Lanso ay likas na may pambihirang kakayahan. Hindi na raw niya kailangang magsanay pa ng martial arts, kapag naabot niya ang divine body maaari siyang umangat sa antas ng martial arts na tinatawag na god level. Habang sinasabi niya ito, napangiti rin ang tatlong disciple ng Sword Pool. Nagsimula silang mag-usap-usap habang natatawa, sinasabing napakaswerte nila. Ang pagkakaroon daw ni Lanso ng isang unsolid pure body ay isang bihirang pagkakataon. Dahil dito, kung isasagawa nila ang dual cultivation kasama siya, maaaring tumaas ng husto ang kanilang cultivation. Sinabi pa ni Tu Sheng na dati raw ay naririnig lamang niya ang tungkol sa prinsesa ng Rosefinch na may ganitong uri rin ng banal na katawan. Pero ngayon daw ikalawang beses na siyang nakakita ng babaeng may ganitong klase ng katawan. Sumang-ayon si Xiang Fei sa kanila, sinabing tiyak na pareho ang nasa isip nila. Hindi raw kailangang ipaubaya sa iba ang banal na katawan na ito, mas mabuti raw na sila mismo ang makinabang. Ipinaalala pa niya na magkaibigan silang lahat at hindi dapat masira ang kanilang samahan dahil lamang sa isang babae. Kaya't nag-alok siya ng suhestyon, bakit hindi raw nila ito hatiin? Sabay-sabay silang magsagawa ng double cultivation, alam na raw nila ang ibig sabihin noon kaya hindi na kailangan pang ipaliwanag. Pumayag ang dalawa sa mungkahi ni Xiang Fei, wala raw silang tutol at handa silang makiisa sa dual cultivation kay Lanso. Basta tumaas ang kanilang cultivation, ayos na raw sa kanila. Wala namang pinagkaiba kung sabay-sabay nila itong gamitin o paisa-isa. Isa pa sa kanila ang nagsabing napansin niya ang mga binti ni Lanso na tila hindi pa nagalaw, biro niya mukhang napakaswerte nila sa araw na yun at tiyak na masarap ang karanasang darating. Ngunit lalong nag-init ang damdamin ni Lanso, halos hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Ngunit kalmado si Ming at pinayuhan siyang huwag na lang pansinin ang mga ito. Wika niya, ang mga sinasabi ng mga ito ay mga huling salita na lamang. Dahil sa lalong madaling panahon silang lahat ay mamamatay na.
Sa wakas muling nagsalita ang elder, ayon sa kanya natapos na ang pagsusuri sa kanilang mga kwalifikasyon. Ang susunod na bahagi ng pagsubok ay ang pagpapadala sa kanila sa isang ibang realm. Ipinaliwanag ng elder na sila ay ipapadala sa demon realm kung saan kailangan nilang makipaglaban sa mga mandirigmang demon. Ang layunin ay simple lamang, makaligtas sa demon realm sa loob ng isang buwan. Kung magagawa nilang manatiling buhay sa loob ng panahong yun, makakapasok sila sa susunod na yugto ng pagsubok, at kung hindi raw sila makaligtas sa loob ng isang buwan, mamamatay rin naman sila roon. Nabigla ang tatlong disciple ng Sword Pool sa narinig tungkol sa demon realm. Isa sa kanila ang nagsabing bakit daw sila ipapadala sa ganoong mapanganib na lugar. Sumagot naman ang isa pa na wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga nilalang sa demon realm. Ang pangatlo ay nagsabi na gaano man kalakas ang mga kalaban doon, kampante siya na hindi sila mahihirapan sa pagpatay sa mga demon sa lugar na yun. Ngunit bago tuluyang mawala si Ming, tumingin siya sa kanilang lahat at malamig ang tinig na nagsabing napakaswerte raw nila dahil pinagpala sila ng Diyos at pinili para sa isang napakagandang lugar kung saan sila mamamatay. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa paalala na silang lahat ay mamamatay sa demon realm. Sa susunod na eksena ipinakita ang demon realm, isang lugar na nababalutan ng makapal na itim na enerhiya. Pagkalabas nila mula sa portal, agad na lumitaw ang isang anino ng itim na enerhiya at pumasok ito sa katawan ng isa sa tatlong lalaki. Napasigaw siya habang pinipilit labanan ang enerhiyang pilit pumapasok sa kanya. Samantala ang isa sa kanila ay mabilis na naglabas ng talisman mula sa tagiliran at nilapat ito sa kanyang bibig, sabay sinabi na kailangang mag-ingat dahil maraming masasamang puwersa sa lugar na iyon na gustong sakupin ang kanilang katawan. Sa kabilang banda si Ming ay nakaramdam ng matinding itim na puwersa sa paligid ng kanyang isipan, mga devil force na gustong sakupin ang kanyang katawan. Ngunit si Ming ay may sariling devil force. Inilabas niya ito at gamit ang kanyang kapangyarihan sinimulan niyang hawakan at sipsipin ang itim na enerhiya sa paligid. Dahil kayang i-absorb ni Ming ang devil force, nagulat din siya nang maramdaman niyang nag-activate ito kaagad pagdating nila roon. Unti-unti niyang sinisipsip ang mga devil force sa paligid. Sinabi ni Bame In kay Ming ang puwersang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan ay devil force ng devil god. Samantalang ang mga devil force sa demon realm ay mula lamang sa mga mabababang uri ng demonyo, kaya hindi ito makakatapat sa kanya. Sinabi naman ni Bame In kung ma-absorb niya ang lahat ng devil force sa paligid, maaari siyang mag-level up ng mabilis. Tumingin si Ming kay Lanso na tahimik lamang na nakatayo, tila walang anumang devil force sa paligid nito. Dahil si Lanso ay may holy body, natatakot ang mga devil force sa kanya. Napangiti si Lanso at sinabi kay Ming na hindi niya alam kung bakit pero parang umiiwas sa kanya ang mga devil force. Sumang-ayon si Ming at sinabi na totoo ngang may unsolid holy body si Lanso kaya walang puwersang lumalapit dito. Paglingon ni Ming sa tatlong lalaki, napansin niyang hindi ganoon ang kanilang kapalaran. Wala silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga devil force. Si Tu Sheng ay nasapian na ng itim na enerhiya habang si Xiang Fei ay pinipilit alisin ito mula sa kanya gamit ang kanyang talisman. Si Dingbo lamang ang natitirang hindi pa tinatamaan ng devil force. Nakita ni Ming ang pagkakataon at agad siyang umatake. Hinugot niya ang kanyang espada at sumugod kay Dingbo. Ngunit mabilis din itong bumunot ng sarili niyang espada at nagsalita ng may kayabangan. Tinanong niya kung paano naglakas loob si Ming na mula lamang sa isang maliit na sect na umatake sa kanya. Idiniin pa niya na napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang sword pool at ng sect ni Ming. Sa pag-ikot ng kanyang espada, umatake siya kay Ming. Hinarang ni Ming ang kanyang atake gamit ang kanyang dragon sword, ngunit napakalakas ng puwersa ni Dingbo kaya napaatras si Ming.